welcome back again dito sa ating vlog. So nababasa nyo naman guys yung ating caption nitong ating title nitong ating content for today, no? Ayan, gaano ba kadali ang parts netong si CF Moto 450 SR or yung CF Moto. Yeah, pag-uusapan natin dito kung gaano ba kahirap or kadali humanap or makakuha ng parts nitong si CF Moto. Kasi alam nyo naman, di ba? Sabi nila, China bike. Yeah, malalaman natin dito. Sasabihin ko kung mahirap ba or madali lang makahanap ng parts ng CF Moto. Kasi sabi nila guys, mahirap daw eh. Well, tignan natin. Panoorin mo tong video na to, no? Para at least malaman mo. Pero bago yan, mayroon lang tayong pupuntahan. Tatambike lang kami ni Andrew. At syempre papakabit na rin tayo ng RFID dito sa may Cavitex. Kasi not sure, baka wala nang cash, di ba? Napaka-hassle nun. Time check 4:19. Yung installation doon is hanggang 5 PM lang. Habulin natin. By the way, tatambike kami na Andrew dito sa may Harbor Square. Magkikita lang kami dyan. Check ko lang yung kanyang stilt na side mirror. Nagkabit siya eh. Gusto ko makita personal. Actually gusto ko rin eh. Kaya lang syempre gusto ko makita personal. Yun oh. Ngayon na lang ulit ako nakalabas eh. Kasi ayokong naglalabas ng maulan. Pero ngayon okay lang kahit umulan. Nandito na tayo eh. Eto yung magiging disadvantage ng naka clip-ons. Medyo mahihirapan ka sa kanya pag filtering sa traffic. Dagdagan mo pa ng mahabang side mirror. Napakahirap pero masanay din. Kumbaga etong clip-ons natin, nabawasan tayo ng mga 20% ng turning radius. Medyo nakapag-adjust na tayo guys, no? Dito sa ating clip-ons. Nung una nanibago ako, pero ngayon medyo goods na. Sarado yung daan. Dito na lang tayo sa kung saan yung sinabi sa atin. Doon sa may bago umakyat ng C5 link. Alright. Alan na, ayan na. Umahambon na. Woo. Mahambon na guys. Maambon, my goodness. Yun laang. Yun laang. Okay lang.
lang yan. Woo! Kumusta naman yung ating tail tidy? GG! Doon naman bon, dito wala. My goodness. Uy, ano meron? Ang dilim eh. Ayan na. Dito tayo magpapa RFID. My goodness, bulan na. Tries na yan. Papa-install. Wala na po pong motor, sir. Last na po sa kanila. Last na? Makakatawag ko lang sa customer service nyo eh. Sabi hanggang alas 5 daw kayo eh. Bakit ganun? Nakaubos lang, sir eh. Ha? Nakaubos lang. Nakaubos lang? Ito kayo, sir eh. Paano yan? Saan ako mapapa-install Ano yan? naman, sir? Ay, sir, ano? Asa pa kayo? Papunta. Pa Manila ako eh. Pa Manila na. Oo. Wala bang ano dyan? Oo. Yan namin. Kasi tumawag ako sa customer service nyo. Sabi hanggang alas 5 daw kayo. Eh tinanong ko kung pwedeng magpa-ano daw. Pwede daw. Pwede naman, sir. Kinuha pa yung number ko eh. Ako, tumawag muna tayo sa customer service kung po pwede. Papacheck na lang sa loob. Kayo ng QR, sir. Ha? Papacheck na lang sa loob kung meron. Oo, Kayo sige. ng QR. Scan ko. Check natin. Kasi sayang, di ba? Sayang yung takbo natin pag di tayo nakapagpakabit. Uulan pa naman. Alright. Nakabitan tayo ng RFID. Naihabol pa tayo. Kumbaga buzzer beater. Kasi bago ako pumunta rito, tumawag ako eh sa customer service. Sabi nga alas 5 pa daw magko-close and meron pa. So, buti na lang, hindi na sayang yung punta natin. Whew. At maabot pa rin guys. Pero laban pa rin tayo. Pupunta natin si Andrew. Makikita kami sa may Harbor Square. Balik tayo sa topic natin dito sa CF Moto 450 SR. Kung kamusta ba ang parts and kung accessible ba. Ayan. Take off lang tayo. Sana basahin itong ating RFID. Yun. Let's go. Nako, may nakalimutan ako. Nakalimutan ko magpalit ng clear lens. My goodness. Yari tayo mamaya nito. RFID. Let's go. You know.
sarap. Woo! Okay, mabalik na tayo sa usapan, guys. Parts. Okay, since nandito tayo sa Pilipinas, at syempre, alam naman natin, itong CF Moto is made in China. Gaano ba kalapit itong dalawang bansa na to? Di ba napakalapit? So syempre dun pa lang, meaning yung mga parts niya sobrang accessible. Ito real talk, hindi lang sa kasa nakukuha yung mga parts. Tulad na lang ng mga to, kung nasiraan ka ng mga switch, levers, etong mga fairings nya, salamin, side mirror, halos lahat nandun ng parts. So paano natin masasabi na mahirap yung part ng CF Moto? Dahil kasi nga China, dahil China made to, so mahirap yung kanyang parts, mahirap kumuha. Kumbaga sabi nila parang disposable, wala ka daw makukunan ng parts. So basically ganoon na kadali yung parts ni CF Moto. Mag-cellphone ka lang, o order ka lang, ayan na, darating na sa'yo. Basically lahat ng nakikita mo dito sa CF Moto, mula side mirror, fairings, tangke, yung TFT display nya, lahat meron sa Shopee. Which is alam ko original yon, kasi syempre galing ng China diba? Ba't pa nila pipikihin yung parts, diba? Galing na ng China. So urig naman siya. Well, makakuha ka naman guys, makakuha ka naman sa kasa, no? Kaya lang syempre medyo matagal ka maghihintay. Well, ganun talaga. Yan. Ang di lang natin nasubukan at syempre yung parts ng pangmakina na, yung sa loob ng makina mismo, yan ang hindi na tayo sure. Pero yung posibleng wala, meron at meron. Grabe, makulimlim. Mamaya guys, may ipapakita ko sa inyo. Eto, nabili ko lang din, Shopee lang din, China, galing din ng China. Yung ating fender extender. Di ba umuulan? Usually nadudumihan yung bandang rad, umaakyat yung yung talsik ng tubig. Malalaman natin ngayon kung effective yung ating fender extender. Mukhang malakas yung ulan kanina dito Hindi ko in-expect na uulan ngayon, araw na to. Kasi kanina ang init Ang init ng ang init ng panahon kanina, maaraw. Tirik na tirik ang araw. Tapos ayun, eto. Pero nagki-clear naman na yung sky. Sana hindi na siya umulan, di ba? Para at least all goods tayo. At tayo ay magkakarwas na rin naman na. Kaya okay lang. Madumihan itong ating SR. Ayan tail tidy pa more. Ayan grabe. Dito sa harapan, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung fender extender natin. Malinis, di ba? Medyo malinis yung dito natin. Hindi siya gaano nadumihan or hindi gaano umakyat dun. Makikita nyo Okay. Ang kagandahan lang sa Shopee pag order kayo ng parts ng mga CF Moto nyo, hanapin nyo lang yung part number ng hinahanap nyo yung parts. Meron yan sa manual nyo, doon nyo malalaman kung ano yung part number. Then search nyo lang, makikita nyo doon napakarami. So totoo lang guys, bago tayo kumuha nitong CF Moto na 450 SR, syempre nag-check din ako kung kumusta ba yung parts availability ng parts nito, kung anytime ba meron. Ayan, syempre nag-check tayo. Nalaman natin na ayun nga, madali lang naman makakuha ng parts nito. So walang kaso doon, walang problema sa parts. Kaya ayun, nag-decide ako na ito yung kukunin natin. Totoo nga naman kasi 'di ba
made in China. Yung China malapit lang, yung sa Shopee mo accessible yung yung mga pinagbibili mo na halos lahat galing China. So yun, huwag kayong matakot na kumuha ng China bike na at least alam nyo na nagtagal yan ng almost a year or ilang years na, diba? Hindi naman yan na magpuproduce kung yung gawa nila disposable, diba? Kung halimbawa Safe Moto 450 SR, hindi naman nila itutuloy yan hanggang SRS, or hindi sila maglalabas 657 na SR or yung 500 SR na boom, diba? Ganun na kalaki ang CF Moto ngayon na tinatawag yung China bike. Diba? Napaka-pogi. Ito, naglagay tayo nito. Ito, parang shades, or maganda lang tingnan para sa akin. Don't worry guys, natanggal yan. Naka velcro lang yan. So paggabi, tatanggalin natin.